Alam naman natin kung gaano kabaliw ang mga Pilipino sa basketball at talaga namang grabe sumubaybay ang mga kababayan natin sa NBA, ang pinakamalaking liga ng basketball sa mundo, at sa PBA na ating pabansang liga. Pero pag sinabing football, masasabi natin na iilan lang talaga ang sumusubaybay dito. Kahit na nanalo na ang national team, parang may kulang pa rin. Unti-unti na nabibigyan ng spotlight ng football sa Pinas, lalo na dahil sa galing ng men's at women's national teams natin. Pero kung may isang bahagi ng football na hindi pa rin kilala ng karamihan, yan ang sarili nating liga, ang Philippine Football League. At sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang buong kwento. Bugas with a strike from distance! Oh my God! What a goal from Paulo Bugas! Something that you could not expect. You cannot write this in a script. As there's a banger of a goal! Shuta Komaki! Bago pa ang Philippine Football League, meron munang UFL o United Football League. Ito ang pinakamataas na liga sa bansa noong 2009 hanggang 2016. Mostly, Metro Manila teams ang kasali dito at nahati ang liga sa dalawang dibisyon. At meron din regulation system na gamit ng halos lahat ng liga sa buong mundo. Dito rin naglaro ang mga bigating pangalan na naglaro sa ating national team, gaya ni na Philiam Husband, Chief Caligdong at Misag Bahadoran. Sa TV5 at active pa pinapalabas ang mga laro dati. Kaya kahit paano, umiingay at napapanood ng ilang fans na mahilig sa football. Maglalabas ako ng separate na video para i-discuss pa ang UFL at kung ano ang mga nangyayari dito. Dahil nga under ng National Capital Region Football Association, ang UFL ay di pa din makakonsidera na National League ito. Kaya gumawa ang hakbang ang PFF upang magkaroon tayo ng sariling National League. Nagkaroon ng mabusising pag-aaral dito noong 2015. At doon ngang September 7, 2016, formal lang inanunsyo ang Philippine Football League na ang magiging top tier league sa bansa at papalitan ng UFL. At saka una-unang season ng liga ay binuo ito ng 8 team. At ito ay ang Ceres Negros, Davao Aguilas, Global Cebu, Ilocos United, JPB Marikina, Kaya Makati, Meralco Manila at Stalio Laguna. Dahil nga layunin ng liga ay mapalawak ang football sa Pinas, ang bawat team ay may mga sariling stadium na gaganapan ng mga laro at hindi lang sa Metro Manila. Ang naging pinakaunang naging kampiyon ay ang Ceres Negros, na kinabibilangan nila Bienvenido Marañon, Stephen Schrock at Ian Ramsey. After ng season na yun, ay nabawasan na ang 8 team sa 6. Umalis ang Meralco Manila at Ilocos United dahil na rin sa kakulangan sa sponsors at investment sa team. Habang ang Kaya Makati FC naman ay nag-relocate na sa Iloilo City na hanggang ngayon ay dala pa rin nila sa kanilang pangalan. Sa season na ito ay nagkampiyon ulit ang Ceres Negros. Pinakita ng Ceres Negros na isa sila sa pinakamalakas na club pagdating sa football dito sa Pilipinas. Tinapos nila ang season na may 60 points after 25 games na malayo sa kasunod nila na Kaya Iloilo na may 49 points lamang. Sa season din na ito inintroduce ang Copa Paulino Alcantara na naging cup competition ng bansa. Dahil sa ilang suliranin sa liga tulad ng magastos na home and away format, kakulangan sa mga sponsor at kawalan ng TV coverage, na ipatigil ang PFL matapos ang 2018 season at pinalitan ito ng Philippine Premier League. Ngunit nagkaroon din ng maraming problema ang Philippine Premier League at nawala agad matapos lamang ang isang match day. Dahil dito, muling binalik ang PFL para sa ikatlong season ng 2019. At sa season na ito ay pumasok ang mga bagong team sa Green Archers United, Mendiola 1991 at Philippine Air Force na dati na rin naglaro sa UFL. Sa season na ito nakamit ulit ng Ceres Negros ang ikatatlong kampyonato sa 3 sunod na season. Sa pagpasok ng 2020 naranasan ng buong mundo ang pandemya at sinuspinde ang halos lahat ng liga sa buong mundo. Kaya lahat ng laro ng PFL ay isinagawa sa PFF National Training Center sa Carmona. Ang liga ay kinabilangan lang ng 6 na team. Sa season na ito, pumasok ang Maharlika Manila na ngayon ay kilala na sa Maharlika Taguig FC. Nagbalit na din ang pangalan ng Ceres Negros bilang United City FC at muli sila ang tinanghal na kampiyon na nagbigay sa kanila ng tiket pupunta sa AFC Champions League, ang pinakamataas na club league sa Asia. Sila din ang kauna-unahang Pilipino club na napabilang sa nasabing liga. At dahil na rin sa COVID-19, pinagpasyahan na muna ng PFL na isuspend ang 2021 season.
Kapalit nito, isinagawa nila ang Copa Paulino Alcantara, ang cup competition ng bansa. Sa 2022-2023 season, pinaglabanan na lang ito ng 5 team. Umalis ang United City at Ascal's development team sa nasabing season na nagbigay sa ibang team na maging kampyon. Dito na nakamit ng Kaya Iloilo ang kanilang unang kampyonato sa PFL at tinungusan ng mga team ng Dynamic Herb Cebu na naging debutant sa nasabing season, Stallion Laguna, Menjola 1991 at Maharlika Manila. At sa sumunod na 2 season, naging dominante ang Kaya Iloilo at sinungkit ang 2 pang sunod na kampyonato. Sa history ng liga ay may 2 team pa lang ang nakakakuha ng league champion. 4 sa Ceres Negros o kilala ngayon na United City FC. Pero hindi na sila sumasali sa league dahil na rin sa naging issue nila internally. At 3 naman sa Kaya Iloilo na hanggang ngayon ay nananatili pa rin matatag. Sa aking opinion, magiging mas competitive ang liga tulad ng last season na 1 point lang ang naging lamang ng Kaya FC sa Manila Digger FC para makuha ang championship at umabot sa pinakahuling laro ng liga para madetermina kung sino ang magiging kampyon. Kaya masasabi kong kapanapanabik ang susunod pa na season. Ang nagiging hadlang na lang talaga sa liga at sa mga team ay ang kakulangan sa exposure, walang TV media na nagko-cover, may mga issues sa salaries ng players, kakulangan sa sponsors sa malalaking corporation para makapagpatuloy mag-operate. At sana, balang araw dumami pa ang team sa PFL na nakakalat sa buong bansa na may kanya-kanyang home stadium na sinusuportahan ng bawat Pilipino. Ikaw, naniniwala ka bang kaya nating abutin ang level ng ibang Asian leagues? Para sa mga ganitong kwento tungkol sa football, mag-comment lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. Pahit na din ang bell button para lagi kayo updated sa mga kwento ng football.